Noong October 15, 2021, nagtungo sina Joseph Ferlazo at ang kanyang asawang si Emily sa Bolton, Vermont upang ipagdiwang ang kanilang unang anibersaryo ng kasal. Ang bayan ng Bolton ay isang maliit ngunit napakagandang lugar, kilala sa tahimik nitong kapaligiran at mala-resort na ambience. Ito rin ang magiging unang biyahe ng kanilang inayos na camper van, isang bagay na kanilang matagal nang inaabangan. Kasabay nito, ito rin ang unang pagkakataon na makikilala ni Emily ang kapatid ni Joseph na si Nikki. Si Joseph, isang tattoo artist na matagal nang nagtatrabaho sa Burlington, ay nasa kanyang 40s, habang si Emily naman ay nasa kanyang 20s. Isang masayahing babae na licensed nurse assistant at nangangarap maging cosmetologist. Magkaiba man ng henerasyon, tila magkadikit ang kanilang mga kaluluwa. Parang swak na swak ang ugali, ayon pa sa mga nakakakilala sa kanila. Masayahin si Emily, mahilig kumanta at likas ang pagkamaalaga sa kapwa. Pagdating nila sa Bear Run condos, sandaling nagkita sina Joseph, Emily, Nikki at ang nobyo nito. Plano sana nilang magkasamang manood ng pelikula o mag-bonding kinagabihan. Ngunit biglang nag-iba ang takbo ng gabi nang malaman ni Emily na ang lugar na iyon, ang mga parehong kondo, ay dating tinitirhan ni Joseph kasama ang kanyang dating asawa, na hanggang ngayon ay naninirahan pa rin doon. Labis itong ikinadismaya ni Emily at dito nagsimulang pumasok ang tensyon sa isang gabing dapat ay puno ng pagmamahalan at selebrasyon. Kinabukasan, Sabado ng umaga, muling nagkita sina Joseph, ang kanyang kapatid na si Nikki, at ang nobyo nito upang mag-agahan sa isang lokal na kainan sa Waterbury na tinatawag na Maxis. Habang kumakain, napansin ni Nikki ang hindi pagsama ni Emily. Ipinaliwanag ni Joseph na hindi maganda ang pakiramdam nito at naiwan sa camper upang magpahinga. Matapos ang almusal, bumalik sila sa Bear Run condos, ngunit kalaunan ay umalis si Joseph at ipinark ang kanilang camper sa bahay ng kanyang mga kaibigan, ang pamilya Langs, sa St. Albans. May usapan kasi na bibigyan ni Joseph ng tattoo si Nikki, kaya sumama rin ito sa bahay ng mga Langs. Dito, inamin ni Joseph sa kanyang kapatid na nagkaroon sila ng pagtatalo ni Emily at sinabing nag-Uber daw ito pabalik ng New Hampshire. Kinagabihan, naghapunan at uminom sila sa isang lugar sa St. Albans bago bumalik si Joseph sa bahay ng mga Langs at si Nikki naman sa kanilang kondo. Sa sumunod na mga oras, nagtungo si Joseph sa bahay ng mga magulang ni Emily sa New Hampshire at nagulat na wala doon si Emily. Aniya, umalis ito matapos ang pagtatalo at inakala niyang umuwi na sa kanilang bahay. Lubos ang pag-aalala ng pamilya ni Emily. Hindi na ito sumasagot sa tawag o mensahe. Wala rin itong anumang aktibidad sa social media, isang bagay na labis nakakaiba sa kanyang normal na gawi. Dahil dito, tumawag si David Bass, ang stepfather ni Emily, sa Vermont State Police. Ang tumanggap ng tawag ay si Trooper Cody at agad niyang napansin ang ilang hindi kapani-paniwalang detalye sa mga sinasabi ni Joseph nang kausapin niya ito. Sinabi ni Joseph na inihatid niya si Emily sa isang parking lot upang maghintay ng Uber. Gayunpaman, nang subukang alamin ng pulisya kung nasaan ang camper van, sinabi ni Joseph na nasa isang garahe ito sa may timog. Ngunit nang tawagan ni Trooper Cody ang mga Langs, nalaman niyang nasa driveway pa rin ng mga ito ang van. Dahil dito, agad na inalerto ang mga pulis mula sa St. Albans Barracks upang magsagawa ng investigasyon sa bahay ng mga Langs. Sa unang pag-inspection sa loob ng camper, hindi nila nakita si Emily. Hindi pa rin malinaw kung ano ang tunay na nangyari. Kung ligtas ba siya, kusang umalis, o may mas malubhang insidenteng naganap. Sunday night, nakiusap si Joseph sa kaibigan niyang si Spencer upang kunin ang kanyang camper van mula sa bahay ng mga Langs. Habang papalapit sila sa lugar, napansin nilang maraming pulis sa paligid. Habang papalapit na sina Joseph at Spencer sa bahay ng mga Langs upang kunin ang camper van, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sinabi ni Joseph kay Spencer, "Lumiko ka, ilayo mo ako rito." Sa gulat ni Spencer, agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari at nasaan si Emily. Mabilis na sagot ni Joseph, "Patay na si Emily." Ibinunyag pa niya na nasa loob ng kahon ang katawan ng kanyang asawa.
at sinabi ni Joseph na ayaw daw niyang makulong. Dahil dito, agad na huminto si Spencer at inutusan siyang bumaba sa sasakyan habang sinabihan itong tatawag siya ng pulis. Hindi na pumalag si Joseph, kapansin-pansin na ito'y naging balisa. Nang makababa sa sasakyan, tumakas si Joseph at nagpalipas ng gabi sa isang shed. Kinabukasan, isang hindi inaasahang tagpo ang naganap. Habang nasa isang convenience store parking lot si Trooper Amy Nolan, napansin niya ang isang lalaking mabagal maglakad, nakatakip ng hood. Dahil malamig noon, hindi agad siya nagtaka. Ngunit nang magkatinginan sila at muling nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng tindahan, bigla niyang nakilala ang lalaki, si Joseph Ferlazo. Sinundan niya ito palabas at saka pinigilan. "State Police, sandali lang, gusto kitang makausap," sabi ni Nolan. Huminto si Joseph, lumingon, at tinanong siya ni Trooper Nolan kung siya si Joseph. Umamin ito at sinabing hindi raw siya ayos. Sinabi rin ng pulis na maraming tao ang naghahanap sa kanya at kay Emily. Inimbitahan ni Trooper Nolan si Joseph at tumugon si Joseph ng, "Tara na," habang nagtatanong kung saan siya dadalhin. Ipinaliwanag ni Trooper Nolan na dadalhin siya sa barracks upang makausap ng mga investigador. Pumayag si Joseph. Sa barracks, sa harap ng mga autoridad, nagsimula siyang maglahad. Ayon sa kanya, nanirahan sila ni Emily sa New Hampshire ng halos 2 buwan bago sila nagpunta sa Vermont para sa isang weekend getaway. Inilahad niyang noong gabi ng insidente, habang nasa loob sila ng camper van, sinubukan niyang mag-set up ng romantikong kapaligiran. May musika, kandila, at alak. Ngunit, ayon sa kanya, bigla raw naging agresibo si Emily. Sinasabing sinaktan siya nito, pinagsususuntok at pinagsisisi pa. Gayunpaman, nang siyasatin siya ni Trooper Amy Nolan para sa anumang senyales ng pananakit, mga pasa, gasgas o sugat, wala silang nakitang ebidensya ng anumang pisikal na tama sa katawan ni Joseph. Sinabi ni Joseph na parang nawalan siya ng kontrol sa sarili. Para raw may init at nanlabo ang kanyang isipan, at tila may bumulong ng tama na. Ayon sa kanya, nanlaban siya kay Emily, subalit ng mga huling sandali, huminto na ito at hindi na kumikibo. Nakahiga na lang si Emily nang lapitan niya, saka siya pumatong at binaril ito ng 2 beses gamit ang kanyang Glock pistol na may silencer. Ikinabigla ng mga investigador ang paggamit niya ng suppressor, isang kagamitang karaniwang ginagamit upang pahinain ang ingay ng putok. Umusbong ang tanong, plano na ba niya talaga ang tahimik na pagpatay na ito? Matapos ang pamamaril, nilinis ni Joseph ang camper. Inilarawan niya kung paano niya tinakpan ang sugatang ulo ni Emily gamit ang isang trash bag. Nang tanungin kung ang ulo lamang ba ang tinakpan niya, inamin niyang buong katawan ni Emily ang inilagay niya sa loob ng bag. Sa kabila ng nakakapangilabot na pangyayari, nanatili siyang halos walang emosyon habang isinasalaysay ang kanyang ginawa. Isang malamig na pagsasalaysay ng karumaldumal na krimen. Sa mahigit 17 taon ng karanasan ng mga investigador, isa ito sa mga pinakamatinding kasong kanilang naharap. Hindi lamang dahil sa bigat ng krimen, kundi sa paraan ng pagkukuwento ng mismong salarin. Noong December 2024, halos 3 taon matapos ang pagkamatay ni Emily Ferlazo, nagsimula ang paglilitis sa kaso laban kay Joseph Ferlazo. Mula pa lamang sa unang araw ng investigasyon, malinaw na ang mga ebidensyang natagpuan sa kanyang camper ay nagsilbing matibay na batayan ng mga autoridad. Sa pagpasok ng mga investigador, agad nilang napansin ang tumpok ng mga garbage bag na, nang siyasatin, ay naglalaman ng mga bahagi ng katawan ni Emily. Dinala ang lahat ng bag sa Office of the Chief Medical Examiner para sa autopsy, at kasabay nito ay sistematikong sinuri ang van. Sa mismong camper natuklasan ang mga bakas ng dugo sa kutsyon, sa drain ng shower, pati na rin ang isang lagari at mga gamit panlinis. Isa sa pinakamabigat na ebidensya ang singsing na pag-aari ni Emily na nakumpirma batay sa mga larawang mula sa kanyang social media. Mayroon ding mga pulang mantsa ng dugo na natagpuan sa singsing. Dagdag pa rito, natuklasan sa autopsy ang mas matinding detalye na hindi nabanggit ni Joseph sa kanyang salaysay.
Matapos patayin at paghiwa-hiwalayin ang katawan ng asawa, sinaksak pa niya ang mga labi nito ng 18 beses gamit ang 3 kutsilyo mula sa kanilang sariling kusina. Ang sobrang karahasang ito ay malinaw na indikasyon ng tinatawag na overkill na nagpapakita ng matinding emosyon at galit sa krimen. Sa kabila ng bigat ng mga ebidensya, nanatiling not guilty ang pahayag ni Joseph Ferlazo nang siya ay humarap sa korte. Mula nang siya ay sumuko sa mga pulis, hindi na siya nakalabas ng kulungan at patuloy na nahaharap sa kasong first-degree murder. Alam na ng mga taga-usig na gagamitin ni Joseph Ferlazo ang depensang self-defense at idedeklarang not guilty, ngunit bukod doon ay hindi nila batid ang iba pang posibleng magiging argumento ng kanyang kampo. Gayunpaman, matibay ang kanilang paniniwala bago pa man magsimula ang paglilitis na malakas ang kanilang kaso. Layunin nilang ipresenta ang mga ebidensyang makakasira at tuluyang makakabuwag sa depensa ni Ferlazo. Sa kanilang pahayag, iginiit ng prosekusyon na patutunayan nila, lampas sa makatuwirang pagdududa, na si Joseph Ferlazo ang may sala sa pagkamatay ng kanyang asawang si Emily Ferlazo. Binanggit ng estado na ang krimen ay isang sinadyang pagpaslang na walang legal na dahilan o katwiran. Hindi ito aksidente at hindi rin simpleng pagkakamali. Anila, ginawa ito ni Ferlazo ng may malinaw na layunin, isipan at pagpaplano. Kaya't nananawagan ang prosekusyon sa hurado na magbigay ng hatol na guilty. Ngunit sa kabila ng lakas ng ebidensya, aminado ang prosekusyon na ang ganitong klase ng kaso ay mapanlinlang. Kapag mukhang sigurado ang tagumpay, mas nagiging delikado, sapagkat ayaw nilang biguin ang pamilya ng biktima. Mabigat ang responsibilidad ng taga-usig na maipresenta ang lahat ng ebidensya sa malinaw at konkretong paraan, lalo na ang pagpapakita ng timeline ng mga pangyayari at ang pabago-bagong kwento ni Ferlazo. Ang salaysay ni Ferlazo sa pulisya ang naging sentro ng kaso ng estado, pero kabaligtaran nito ang pinalabas ng depensa. Ayon sa kanya, habang nagtatalo, sinabi umano ni Emily ang mga salitang, "That's it, you're dead," habang hinuhugot ang bala mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang senaryo na pinaniniwala ang bahagi ng kanilang pamumuhay na may mga baril sa kama. Dahil dito, ayon sa kanya, natakot siya para sa sariling buhay, inakalang babarilin siya ni Emily, kaya't nauna siyang bumaril ng 2 beses sa ulo ng asawa. Para sa ilan, katang-isip lamang ito ni Ferlazo. Mas kapanipaniwalang sabihin ni Emily ang, "That's it, I'm done," lalo na kung may matinding pagtatalo silang mag-asawa. Pero hindi sapat iyon para bigyang katwiran ang pamamaril. Sa pagbubukas ng kaso, isa sa mga unang testigong ipinresinta ng prosekusyon ay si Nikki, kapatid ni Joseph Ferlazo. Hindi siya personal na nasa loob ng korte kundi nasa isang video screen, ngunit kapansin-pansin ang kanyang emosyon mula pa sa simula. Nagkita-kita sina Joseph, Emily at Nikki sa Vermont noong October 15th. Nang tanungin kung may narinig ba siyang putok ng baril noong gabing iyon, ang sagot niya ay wala. Kinaumagahan, nag-almusal silang magkakasama, kasama nila si Ariel. Nang tanungin niya kung nasaan si Emily, sinabi lang ni Joseph na natutulog ito at wala sa magandang mood. Hindi na niya ito kinwestiyon pa. Ayon kay Nikki, normal ang ikinikilos ng kanyang kapatid noong weekend na yon. Sinabi nitong nag-away sila ni Emily at umalis ito palayo, pero sa oras ng almusal ay tila maayos lang si Joseph. Malinaw na inilagay ni Joseph ang kapatid niya sa isang napakahirap na sitwasyon. Hanggang ngayon, hirap si Nikki sa pagtitiwala. Iniisip na napakalapit na niya sa trahedyang ito, ngunit wala siyang kamalay-malay. Sa isang bahagi ng pagdinig, naputol ang testimonya ni Nikki nang makita ng abogado na nahihirapan siya. Tinanong siya kung gusto pa ba niyang ipagpatuloy ang pagtestigo at kung kusang loob ba siyang naroon. Ang sagot niya ay, hindi. Isa ito sa mga matitinding bahagi ng paglilitis, na malinaw na nagpapakita ng bigat ng epekto ng kaso sa mga taong malapit sa magkabilang panig. Tumestigo rin ang ina ni Emily sa korte. Sa kanyang cross-examination, ibinahagi niya ang ilang mahahalagang detalye tungkol sa relasyon ng kanyang anak sa asawa nito. Mga impormasyong hindi inaasahang maririnig.
at maaaring makaapekto sa direksyon ng kaso. Ayon sa ulat, sinabi ni Adrian Bass na ilang beses na niyang nakita ang mga gasgas at pasa sa katawan ni Emily, mga senyales ng karahasang naranasan nito sa relasyon. Inilarawan niya si Joseph bilang kontrolado at abusado na nagdulot ng matinding paghihirap sa anak. Sa kabila nito, ipinakita niya ang magandang larawan ni Emily bilang isang strong at compassionate na babae, mahilig sa mga bata at may pangarap na bumuo ng sariling pamilya balang araw. Dagdag pa niya, si Emily ay kapatid, unang anak, companion, pinsan at mabuting kaibigan. Mga papel na hindi na muling mararanasan ng sinuman dahil sa maagang pagkawala niya. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, inilatag ng depensa ang kanilang estratehiya at pinili lamang ang iisang saksi, si Joseph Ferlazzo mismo. Marami ang nagulat sa hakbanging ito, lalo na't malinaw ang bigat ng ebidensyang nakahanay laban sa kanya. Para sa mga nakasubaybay, ang kanyang pagharap ay tila isa na lamang pagtatangka upang ipihit ang pananagutan at gawing kapani-paniwala ang sariling bersyon. Sa kanyang testimonya, inilalarawan ni Ferlazzo ang kanilang pagsasama bilang isang masayang simula na puno ng pagmamahalan at pag-alalay sa isa't isa. Ngunit kalaunan ay nauwi raw sa madalas na alitan. Inilarawan niya ang sarili bilang isang battered husband na palaging biktima ng galit at pisikal na pananakit. At iginiit na ang tanging nagawa niya ay magtimpi at pigilan ang sarili upang subukang pakalmahin ang sitwasyon. Ikinuwento rin ni Joseph ang mga huling oras bago naganap ang trahedya. Ayon sa kanyang salaysay, matapos nilang makipagkita sa kapatid niyang si Nikki, siya ay nagpatuloy sa pag-inom ng alak at paggamit ng marijuana. Habang nagpapahinga at nagsisindi ng kandila at insenso, bigla raw naging marahas si Emily at naghahagis ng mga bagay laban sa kanya. Inilarawan niya ang sitwasyon na tila isang bugso ng emosyon kung saan wala na siyang nagawa kundi ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, malinaw para sa mga tagamasid at investigador na ang kanyang salaysay ay puno ng pag-iwas. Sa halip na akuin ang sariling kasalanan, ipinasa niya ang bigat ng responsibilidad kay Emily, isang hakbang na lalong nagpatibay sa impresyon na ang kanyang testimonya ay hindi nakatuon sa katotohanan kundi sa pansariling kapakanan. Sa paglilitis, iniharap ng depensa ang bersyon ni Joseph Ferlazzo tungkol sa mga huling sandali ni Emily. Iginiit niya na siya'y natakot at ipinagtanggol lamang ang sarili. Subalit, hindi ito sinuportahan ng mga investigasyon at testimonya. Walang anumang ebidensya na nagsasaad na si Emily ay may baril o nagmamay-ari nito at higit pang pinagtibay na siya ay hindi kailanman isang gun person. Sa pagharap niya sa korte, sinikap ni Joseph na baguhin ang mga detalye ng kaniyang naunang pahayag sa pulisya. Kung dati ay malinaw niyang nailahad ang sunod-sunod na pangyayari, ngayong nasa harap na siya ng hurado, hindi na raw niya maaalala. Subalit umangat ang bigat ng kontraebidensya. Mula sa autopsy na nagpatunay ng matinding karahasan hanggang sa mismong mga detalyeng kanyang inamin sa unang interogasyon. Ang paulit-ulit na linya na "I don't remember" ay lalong nagpatingkad ng pagdududa sa kanyang kwento, lalo na't dati ay mariin at kumpleto niyang naisaad ang mga pangyayari. Nang isa lang siya sa cross-examination, lalo pang nasubok ang kanyang kredibilidad. Ipinakita ng prosekusyon ang malinaw na butas sa kanyang alibay at napilitan siyang umamin na nakapagsinungaling na siya noon at maaari ring ginagawa ito sa harap ng hurado ngayon. Ang tagpong iyon ay naging makapangyarihang sandali ng paglilitis, isang tila mic drop moment kung saan ang sariling pagtatanggol ng akusado ay gumuho sa bigat ng pagdududa. Sa huli, matapos ang lahat ng testimonya at ebidensya, nagsalita ang magkabilang kampo para sa kanilang closing arguments. Ang prosekusyon ay mariin sa paninindigang si Joseph Ferlazzo ay may sala, habang ang depensa na may nanindigang wala siyang pananagutan. Ang kanyang sariling mga salita ang naging pinakamabisang sandata laban sa kanya, habang ang hatol ay nakasalalay na sa hurado. Sa huling yugto ng paglilitis, dumating ang pinakahinihintay na sandali. Inilabas ng hurado ang kanilang hatol kay Joseph Ferlazzo. Noong binigkas ang salitang guilty,
para sa kasong first-degree murder, umalingaw-ngaw ang halatang pag-ungol at paghinga sa loob ng korte. Mula sa pamilya ni Emily, isang malinaw na buntong hininga ng ginhawa at pagluha ang bumalot sa silid. Matagal na nilang inaasam na maramdaman ang katarungan para sa kanilang mahal sa buhay. Sa pagbasa ng sentensya, binigyan ng pagkakataon ng pamilya at mga kaibigan ni Emily upang ibahagi ang alaala ng kanyang buhay at ang bigat ng kanyang pagkawala. Ilan ay nagbalik tanaw sa magagandang alaala, mga palayaw na kanilang tinawag sa isa't isa, mga tawanan, at samahang lalo pang tumibay sa pagdaan ng panahon. Isa sa kanila ay nagsabi na, nang mawala si Emily, tila ba isang piraso ng kanyang sariling kaluluwa ang nawala rin. Ipinakita rin sa korte ang salaysay ng ina ni Emily na naglarawan sa kabataan ng anak bilang masigla at malikhaing individual. Mahilig sa pagkanta, pagpipinta, pagsayaw, at pagiging mapagmahal na kapatid. Para sa magulang, ang pagkawala ng anak ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Para sa kanila, si Emily ay mananatiling 22 taong gulang magpakailanman, isang buhay na nawala sa mundo ng lubhang maaga. Si Joseph Ferlazzo ay napatunayang guilty ng korte sa kasong first-degree murder, kaugnay ng pagkamatay ng kanyang asawang si Emily Ferlazzo noong October 2021 sa Bolton, Vermont. Noong April 24, 2025, siya ay sinentensyahan ng 42.5 years in prison without the possibility of parole. Matapos ang paglilitis, iginiit ni Joseph na ang insidente ay isang aksidente at hindi sinadya. Sinubukan niyang idiin ang depensa na siya ay isang battered husband na kumilos lamang upang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, tinanggihan ng hurado ang kanyang depensa ng self-defense at itinuring ang kanyang testimonya bilang hindi kapani-paniwala. Sa kabila ng kanyang mga pahayag, ang ebidensya at testimonya mula sa mga saksi ay nagpatibay sa kanyang pagkakasala. Sa kasalukuyan, si Joseph Ferlazzo ay nakakulong sa Northern State Correctional Facility sa Newport, Vermont, kung saan siya ay nagsisilbi ng kanyang sentensya.